Hello mga Kalodiwaps! Welcome back to my YouTube channel. And before anything else po, gusto ko lang pong pasalamatan yung mga solid supporters tsaka mga subscriber ko na patuloy na sumusubaybay sa mga vlogs ko. And also sa mga tao or sa mga aplikante na ginawa yung lahat ng mga kaya nila para makapag-apply dito sa Taiwan. At sa mga nagpapasalamat po sa akin na dahil daw sa mga videos and vlogs ko and also sa mga tips and ideas na binibigay ko, nandito na sila sa Taiwan at nakakapagtrabaho na po. So ngayon, gusto ko lang po malaman yun na na-appreciate ko po yung mga ganong bagay, lalo na po sa mga nagko-comment na nandito na sila sa Taiwan at thank you nga po, nagpapasalamat sa akin nang dahil sa mga videos ko, nagkaroon sila ng idea sa pag-a-apply nung during applying days nila dyan sa Pilipinas. So ayun, na-appreciate ko naman yun mga idol, and para sa akin naman, dapat pasalamatan nyo yung sarili nyo kasi kung hindi rin naman dahil sa mga sarili nyo, yung lakas ng loob, hindi rin talaga kayo makakapunta dito sa Taiwan. Kasi alam niyo naman maraming mga aplikante na nakikipag-unahan o nakikipag-agawan para ma-select or ma-hire lang po sa mga agency. So, ayun lang naman po. So, ngayon, ang topic na sasabihin or pag-uusapan natin is about sa update naman sa TECO regarding sa birth certificate. Kaya kung interested ka, watch this video until the end. Ako nga pala si Ram. Enjoy watching. Ram's Diary. Yeah. So yung mga idol, nag-post po kasi si City Employment 3 days ago. Nakita ko po sa official Facebook page nila na in-update or may konting pagbabago po sa requirements sa TECO. Pero specifically sa birth certificate. Kaya mga idol, lagi ko pong sinasabi sa mga previous vlog ko, kapag once na nakapag-decide kayo na mag-apply dito sa Taiwan, make sure po na na-check nyo po yung birth certificate nyo. Yun po ang unahin nyo. Birth certificate unahin kasi kapag once ang birth certificate ay nagka-problema, matagal po kasi ang proseso. Okay? Para maayos po yung mga hindi magaganda or sabihin natin mga mistakes sa PSA or birth certificate natin. So yun mga idol, base nga sa post ni City Employment sa official Facebook page nila, binago na po or nag-update na po si TECO ng qualification or requirements pagdating sa birth certificate. So kung mapapansin nyo, kapag once na meron kayong birth certificate na ang middle name ng mga parents natin is initials lang, hindi siya kumpleto. So yun, hindi na po yung tinatanggap ni TECO for now. Okay? Kasi before na nag-a-apply kami, lalo na ako, experience ko, ang sa akin, pangalan ko, middle name ko, tsaka last name ko is kumpleto, buo. Wala pong initials. Pero pagdating sa parents ko, both parents ko, ang middle name nila is hindi buo. Or, sa madaling salita, initials lang. Middle initials lang po ang naka-indicate sa birth certificate ko na PSA. Pero, tinanggap pa po yun ni TECO before, way back 2013, 2023. Bobo ang puta. Pero ngayon is binago na po. Hindi na po tatanggapin ni TECO yung mga middle initials lang po ng parents natin, lalo na sa atin, okay? Kasi hindi ko po alam kung bakit ganun na po ang qualifications or requirements ni TECO ngayon, okay? Pero merong paraan naman po 'yon. Magfa-file lang po tayo ng petition for correction. Pero take note po, napakatagal po ng proseso ng pag-file ng petition for correction, okay? Kasi based sa kakilala ko, na hindi naman siya mag-abroad Kumbaga, may binago lang talaga sa yun kasi pangalan, di ko alam dito kasi middle initial lang naman yung sinasabi o tinutukoy dito sa TECO. Pero sa kakilala ko kasi before is umabot ng taon or taon mahigit kasi dadaan pa po kayo sa korte niyan, okay? Ihihiring pa po kayo. Sa kanya kasi is nakadalawa o tatlong hearing siya. Pero hindi ko pa na-update ngayon kung naayos niya na. So, ang bottom line lang naman ng sinasabi ko is, napakatagal po ng proseso kapag nagpa-file tayo ng petition for correction. Okay? Kasi nung nag-apply naman ako sa Jordan before, sinabi rin naman nung recruitment staff doon is matagal din talaga yung pag-process noon. Kaya, ngayon pa lang, kung hindi pa kayo nag-a-apply, ayusin nyo na po. Okay?
i-check nyo na po yung birth certificate nyo. Lalo na po sa mga late registered, okay? Gaya sa mga previous vlog ko, sinasabi ko na late registered, dapat 20 years old below, na-register na po kayo sa PSA or sa NSO before, okay? Hindi po pwede na 21 years old na kayo bago pa po kayo na-register. Kasi pagdating po sa TECO, hindi na po yun tatanggapin, okay? Hindi ko alam kung bakit, officially ha, pero may konting idea lang ako kasi nga kapag once na um, ni-register mo na yung birth certificate mo na lagpas ka na ng 21, ibig sabihin, may ano na po kasi yun. Pwede na natin i-tamper yung mga details doon, hindi natin alam kung totoo or hindi, kaya hindi na po yan tinatanggap ng TECO ngayon. Pero ang pagkakaalam ko, sa ibang bansa, kapag nag-apply ka, pwede pa or tinatanggap yun. Pero pagdating dito sa Taiwan, hindi na po talaga. So ayun, hopefully, nakatulong sa inyo itong video na to. And paki-share na po sa mga kakilala nyo na gustong or mga nagbabalak mag-apply din sa Taiwan para maging aware sila. Kasi kapag once na for example, nakalusot kayo sa agency sa screening ng mga documents. Palagyan lang natin, maswerte kayo, nakalusot kayo. Tapos nakapasa na kayo sa interview, okay? Nag-undergo na kayo ng medical, tapos, napasa nyo yun, pagdating sa TECO at nakita po yan or nasilip po yan na middle initials lang po yung mga middle name ng mga parents nyo, sasayang lang po yung efforts nyo. Okay, hindi ko alam kung yung placement fee na binayaran nyo is marerefund pa. Okay, kasi kapag once na nakapag-TECO na kayo, ang pagkakaalam ko, ongoing na po yung pag-aasikaso ng employer dito sa Taiwan ng mga working permit nyo. Okay, so I don't think so na marerefund, pero hopefully marefund po sa inyo kung nangyari sa inyo yan. No? Pero ang masakit kasi dyan is yung effort nyo, yung time nyo, at saka yung pagod nyo sa pag-a-apply, at yung mga pagre-rehearse nyo sa interview, okay, yung pera na nagastos nyo na humingi pa, or humiram pa kayo, or lumapit pa kayo sa mga kamag-anak nyo para makapagbayad ng placement fee, lahat po yun, mababaliwala lang po. Kaya make sure to double check or triple check po yung documents nyo, lalo na po ang birth certificate. So, ayun, ingat at kita-kita tayo dito sa